Kapag mayroong alagang aso, summer talaga pinaka-importante magpa-grooming. Kaya lang dahil naka-quarantine tayo, hindi makalabas. Turuan kita ng konting tips na alam ko para mag-groom ng aso sa bahay. Yung iba kasi sinasabi na kapag papaliguan daw yung aso, nagtatago or nangangagat. Bago ko paliguan si Loki tsaka si Fluffy, nagpe-play muna kami. Come, dali, up. Come here. Go get. Ano yan? Up. Go get. Up. Up. Magandang time ng grooming, yung mainit yung panahon, mga 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Dapat din hindi naman tulog yung aso, tapos bigla mo na lang kukunin. Kasi for sure, magagalit. Kahit naman ikaw, di ba, pag tulog ka, bigla kang gigisingin para paliguan, magagalit ka din. Okay na, okay, let's go. Okay naman, magto-toothbrush ang mga dogs. Ang direction dito, introduce muna ang lasa ng toothpaste. Toothbrush ikaw. Ang gagamitin ko muna itong maliit. Ang sabi naman sa packaging, safe to kahit maswallow ng aso. Tututbrushan ng aso, hahawakan yung baba dito. Tapos unti-unting ibabrush yung ngipin. Wait lang. Ito, yan. So yung pagtutoothbrush, mga 2 beses din kada isang linggo. Very good. Wait. Wait lang. Toothpaste na gagamitin, yung pang-aso talaga. Yung toothbrush naman, pwede siguro yung pang-baby, tapos bawasan mo na lang yung bristle. Mr. Giggles na dog shampoo. Inuuna ko lagi dito sa ibabaw. Kapag lumalabas, importante din na linisin mabuti ito, yung kamay. Behave lang paliguan. Ang sikreto kasi dyan, dapat maliit pa lang sila kapag ready ng paliguan, sanayin na sa ligo. Tinipiga ko din yung tenga, tsaka yung mga paa. Ay! Ay! Tingala ka. Tingala. Tingala. Very good. Sige, pigil ka, dali. Okay, come here. Kapag bagong ligo yung aso, normal na ganyan. Makulit. Hyperactive. Kahit na summer, kailangan patuyuin mabuti. Mas okay kung merong blower or dryer. Okay, okay. Sabi ko pa naman, mainit yung panahon, tapos yan, biglang umulan. Buti na lang, medyo patuyo na sila Fluffy. Pwede nang suklayin. Mayroon ako dito ng detangler, pero ito mas okay kapag tuyo na para hindi sila masaktan, tsaka hindi maglagas masyado. So, ang pwedeng gamitin yung ganito, yung malalaking ngipin ng suklay. Tulad ng paliligo ni Fluffy at Loki na ina-associate ko sa paglalaro, yung pag-groom ko naman sa kanila or pagsusuklay, ina-associate ko naman sa dog treat. So, ang alam nila na kapag susuklayan ko sila, babawasan, alam nila na bibigyan ko sila ng treat after. Ay, wait lang. Buhol-buhol sa paa, dito sa leeg, kasi doon banda sila nagkakamot madalas. Si Loki kasi mas mahilig siyang magkamot. Kaya dito sa may paa niya, ito, buo-buo na. Yung treat. Okay, sit ka, dali. Very dali. Sit. Tenga, di ba mahaba? So, hawakan muna, tapos, tsaka suklayin. Yung ibang aso kasi kaya nagiging aggressive kapag buhol, tapos sinuklay mo, pinersa, syempre nasasaktan yung anit. So, kapag ganito, pag hinawakan mo, kahit persahin, at least hindi masakit sa anit nila. Yung mga gamit na ginagamit mo sa pag-groom, introduce mo muna sa kanila. So, ilalapit, ipapaamoy, ipapalaro, kung pwede, para alam nila na yung mga gagamitin mo, hindi delikado. It's time-consuming to, pero tamang-tama naman ngayon na quarantine. Kaya din mahal yung dog grooming kasi matrabaho talaga. Very good.
Yan. Dapat din palaging merong positive reinforcement. Dapat kapag tahimik or behave, pupurihin lagi. Gagamitin naman namin ngayon itong detangler. Nabili din to sa Dogs and the City. Maganda kasi to. Una, malapad siya. Madami siyang bristles. So, isang pasada lang na ganyan. Pagilid ka. Isang pasada. Ayan, natatanggal talaga yung mga buhol-buhol. No, stay down. Stay down. Stay down. Very good. Nabot ko yung buntot mo. Mas okay na sila yung masusunod. Halimbawa, anong gustong pwesto. Halimbawa, si Loki, pag ginugroom ko, minsan nakahiga. Ito naman, ayan, makulit talaga siya. Minsan gusto niya nakatayo. Pero sige, kung saan lang siya haharap, yun yung sinusuklay ko. Bawa, tatayo siya, adi sige, sa tiyan. Pag umupo ulit, support naman. Hawak-hawakan muna. Dapat hindi mo biglang susuklayin kasi magugulat. Okay. Okay. Sige, tulog ka na. Dinadahan-dahan ko lang si Loki. Hindi ko siya bigla-biglang sinusuklay. Dapat kunyari naglalaro lang kami, hinahaplos ko siya. Tapos, susuklayan. Kapag puti yung aso mo, mapapansin mo na yung gilid ng mata nangingitim dahil yon sa luha at saka sa dumi. Merong nabibili na tear stain remover. Dalawa yung aso namin na puti. Kadalasan, maitim talaga yung gilid ng mata. Meron din sila nun, pero hindi halata kasi hindi naman sila puti. Kaya ang ginagawa ko na lang, meron naman para sa tenga. Ito maganda din, importante para malinis yung tenga. So ito ay ear cleanse, it removes dirt and dissolves wax. San lang yung tenga, ipapatak sa loob, mga 2 drops. Okay. Kabila. Okay. 1, 2. Okay. Very good. Meron din nabibiling mga white hair shampoo. Ito naiwan lang ng 2 aso dito para mas mapaputi. Kasi yung ibang shampoo nakakadilaw, yung iba naman nakakapula ng balahibo ng aso. Pag pipili ka ng aso, bukod sa breed, sa size, yung lifestyle na kailangan ng aso, kailangan mo din i-consider yung kulay. Kung halimbawa, yung bahay mo ba, malapit ba sa damuhan, sa lupaan, or nasa floor lang. Kasi pag puti, mahirap talaga dumihin. Ay, wait lang. Wait lang. Wait lang. Yung tiyan mo, wait lang. Ay. Okay. Ito naman yung nail trimmer or panggupit ng kuko ng mga aso. Dapat dito maingat talaga kasi parang tao din yan na kapag nasobrahan, yung nail bed aabot na magdudugo. Ayan. So, ito yung itsura. Ay, wait lang ha. Mabawas natin konti. Maigsi lang muna. Ay, katakot. Ayun. Wait lang. Okay. Ay, okay. Very good. Okay. This one, love. Okay. Very good. Balahibo naman ang babawasan. So, meron ditong mga buhol-buhol. So, nasa sayo kung gusto mo na bawasan lahat para maging summer cut or puppy cut. Hanapin ko yung mga buhol-buhol ni Fluffy. Kadalasan dito sa may paa. Tapos, ito naman yung gamit ko na gunting. Mayroong gunting talaga na pang groom. Kaya lang ito, normal lang siya na gunting. Ang ginamit ko yung pang elementary, yung hindi masyadong matulis. Kasi kapag matulis, delikado, baka matusok yung mata ng aso. 'Di ba buhol niya? Usually naman yung buhol nasa dulo or gitna. Kaya hinahanap ko muna yung anit. Kailangan makita mo yung anit, hindi mo dun magupit. Ang ginagawa ko, di ba ito yung anit. Yung 2 daliri ko, pinoprotektahan ko para alam ko na nasa ilalim nun yung anit, tsaka ako ginugupit. Minsan malapit na talaga sa anit, kaya kailangan mag-ingat. Ang ginagawa ko kapag malapit sa anit, yung gunting, pinapasok ko sa loob ng buhol, tapos talagang tinitignan ko, dapat hindi siya malapit sa anit, tsaka ako ginugupit. Kailangan malayo talaga sa anit. Kakapain mo din kung nasan yung buhol. Ayan. So, natanggal ko na. Ganito kadami
yung natanggal kong buhol-buhol ni Fluffy. Ayoko naman siyang totally napaiksiin yung buhok. Ito naman yung powder. Ito, peach yung amoy. Tuktok ng ulo. Dito sa likod. So, itong mga shinare ko sa'yo na grooming tips, hindi naman professional levels. Kasi baka may makanood na professional groomer, sabihin mali-mali yung mga shinare ko. Ito naman, mga karanasan ko lang na nakita ko na effective. Nag-promise ka na mayroong treat yung aso mo kapag nagpa-groom siya, kailangan tutuparin mo yun. Up. It. Very good. Nakatulog na si Loki. Gugroom ko na lang siya ng natutulog. Ganyan talaga yung pwesto niyang matulog pa letter C. Dito sa paa, yung pinakamadami talaga, ayan o yung buhol-buhol, buo-buo. Tinatanggal ko talaga. Yun nga lang, papangit talaga yung balahibo ng aso. Pero kasi pag hindi mo tinanggal to, lalaki ng lalaki. So ito, yung buhol, ito yung anet, ito yung buhol. Meron niyang gitna. So ang ginagawa ko, pinapasok ko yung gunting sa gitna. Tapos, papain mo lang. Iusog mo siya dun sa banda ng buhol. Tapos, gupitin ng unti-unti. Kailangan dahan-dahan para hindi magupit yung balahibo ng aso. So, ganun ulit. Kakapain mo lang talaga. So, papangit lang talaga yung balahibo ng aso mo. Pero dahil quarantine naman, hindi naman lalabas masyado yung aso. Hahaba din naman. Kasi kapag hindi mo to tinanggal, lalong lalaki talaga. Mas mahihirapan ka. So, kapag natanggal na, ganito yung itsura. So, ayan siya. Tulog na tulog pa din. Tatanggalin ko lang lahat ng buhol dito sa paa. Very good. So, pagtapos na, lalagyan ko din ng powder. Ito naman kay Loki. Cucumber melon yung scent. Ganon din. Tatok-tok ng ulo. Ang bango. Tapos, susuklayan ko ulit. Very good. Katulad ni Fluffy na pagkatapos niyang i-groom, suklayan, paliguan, eh meron siyang treat. Up! It. Okay, very good. Ito naman, yung natanggal kong buhol-buhol ni Loki. After grooming, ito naman ang itsura ni Fluffy. Hindi ko masyadong binawasan yung balahibo niya. Yung tenga niya, ganun din, hindi ko binawasan. Itong sa may bibig lang, tsaka sa ilalim ng baba para kapag kupakain, umiinom, hindi nadudumihan. Ito na itsura ni Loki. Tinali ko yung bangs para hindi tatama sa mata. Yung tenga, mahaba pa din, pero binawasan ko yung bandang bibig, mukha, maayos. So, yun ang mga tip ko sa'yo sa pag-groom ng iyong aso ngayong quarantine. Dito sa Kikay Kit ng mga aso, meron silang damit. Meron akong nabiling underwear para kay Fluffy. Fit lang. Oh. So, ito yung itsura. Size large na to. Ito yung pinakamalaki. Pero maliit pa din kay Fluffy. Adi dog. Come on. Very good. Ayan. Ito naman yung itsura. Ayan. Adi dog. So, sana nagustuhan mo tong video at may nakuha kang tips kung paano ba i-groom, paliguan, suklayan at gupitan ng iyong mga aso. Kailangan ilaan sa pagpapaligo, suklay, gupit, tsaka pag-ayos ng balahibo. Kaya siguro sa grooming din, matagal talaga. So, sana nag-enjoy ka sa vlog na to. Kung first time mo lang kaming napanood ni Fluffy and Loki, please subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty. So, see you next time. Bye! Eat mo na! Very good. Fluffy, oh. Fluffy. Up.